Magandang araw mga kababayan. Narito tayo ngayon upang talahin ang isang isyong nararanasan ng mga maraming Pilipino. Ang pagpatuloy ng pagtaas ng presyo ng gasolina at langis sa bansa. Sa bawat dagdag presyo ng gasolina at diesel, hindi lamang mga driver ang naapektuhan, pati mga guro at estudyante. Ramdam na ramdam ang hirap sa mamasahe, gastusin at araw-araw na pagpasok sa paaralan. Ayon sa mga ulat, artikulo mula sa iba't ibang ahensya, dudulot ang pagtaas ng presyo ng langis ng domino effect sa ekonomiya. Kapag tumataas ang presyo ng puto, tumataas din ang pasahe, presyo ng pagkain at iba pang pangangailangan. Sa vlog na ito, aalamin natin ano ang epekto nito sa mga guro at estudyante. Paano naapektuhan ang kanilang pag-aaral at trabaho? At ano ang maaari natin gawin tungkol dito? Makakausap din natin ang ilang estudyante at guro upang malaman ang kanilang tunay na karanasan. Kaya samahan ninyo kami hanggang dulo at huwag kalimutang makilahok sa usapan sa comment section. Batay sa mga balita at research mula sa economic experts, isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis ay ang pagbabago sa pandaigdigang supply ng krudo, kaguluhan sa ibang bansa at pagtaas ng demand sa merkado. Ayon sa Department of Energy o DOE, kapag tumataas ang presyo ng imported oil, direkta itong naaapekto sa presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Dahil dito, tumataas din ang pamasahe sa jeep, bus, tricycle, at iba pang transportasyon na ginagamit araw-araw ng mga Pilipino. Para sa mga estudyante at guro na araw-araw bumabiyahe papunta sa paaralan, malaking dagdag ito sa kanilang gastos. Ay po, ano po pangalan nyo? Samahan ko. Ano po program nyo? From BSI. Ano po kayo pumapasok sa school? Bag ko po nila. Magkano po nag-adjust no, sa pamasahe bago tumaas ang presyo ng langis kumpara na? Dati, 25. Nung tumaas yung gas, naging 30. Sa tingin nyo, gaano kalaki ang epekto nito sa inyong budget bilang estudyante? Malaki kasi binibigyan lang ako ng allowance for 1 month. Freedom shake budget. Eh, pagkakataon po ba napipilitan kayo tipid sa pagkain o school supplies? Oo. Lalo na sa pagkain. Nakaranas po ba kayo ng stress o pagod dahil sa hirap ng biyahe at pagtaas ng gastos? Oo. Sa tingin nyo, naapektuhan ba nito ang performance ninyo sa school? Hindi naman. Ano po ang ginagawa nyo upang makatipid sa araw-araw? Nagbabaon ng pagkain at pagkain. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na magsabi sa pamahalaan o mga opisyal, ano po ang posting ng iparating tool sa mission nito? Huwag nakawin ang pera ng Pilipinas. Thank you po, please. Ngayon naman, makakausap natin ang ilang estudyante upang malaman kung paano sila naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis. Pwede po bang malaman ang pangalan at kurso ninyo? Ako po si Liam M. De Los Reyes at ang kurso ko po ay accountancy. Ang unang tanong po ay, paano po kayo karaniwang pumapasok sa paaralan? Nagko-commute po ba kayo, nakamotor, kotse o iba pang paraan? Last year po nagko-commute lang ako pero dahil nga sa pagtaas parang naisipan ko na pumasok na lang at magmotor. Nagmamotor. Magkano po ang nagagastos ninyo na pamasahe bago tumaas ang presyo langis kumpara ngayon? Dati po ang minimum lang ng jeep is 13. Ngayon hindi naman nila binago yung minimum pero pag nag-abot ka ng 15 pesos, hindi ka na nila susuklian. Sa tingin ninyo, gaano kalaki ang epekto nito sa inyong budget bilang estudyante? Dahil dito, yung imbis na sa pangkain ko sana, nababawasan dahil sa pagtaas ng pamasahe. May pagkakataon po bang napipilitan kayong magtipid sa pagkain, school supplies o iba pang gagastusin dahil sa taas ng pamasahe? Opo, kasi ayun nga, tulad ng sabi ko kanina, parang yung part dapat na sa pangkain ko or sa iba kong gastusin, doon din napupunta sa pamasahe. Nakaranas na po ba kayo ng stress o pagod dahil sa hirap ng biyahe at pagtaas ng gastusin?
Opo, yun. Kasi nakakapagod na nga mag-commute tapos itataas pa nila ng itataas yung pamasahe. Parang dagdag isipin pa yun. Ano po ba yung ginagawa ninyo para makatipid sa araw-araw nyong gastusin? Ayun po, parang may time na kino-compute ko talaga yung mga kakainin ko sa isang araw para hindi maubos o makapagtira pa ako para sa pamasahe. Kung bibigyan naman kayo ng pagkakataon na magsabi sa pamahalaan o mga opisyal, ano ang gusto mong iparating tungkol sa isyong ito? Kung hindi pa naman talaga kinakailangan or marami pang stock ng langis, wag munang ipagpilitang itaas ito. Kasi maraming ang commuters, tsaka hindi lang yung mga commuters, yung mga parang mga chopper, mga driver ng kung ano-ano pang public vehicle ang nahihirapan dahil dito. Ngayon naman, makakausap natin ang iilang estudyante upang malaman kung paano sila naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis. Pwede po bang malaman ang pangalan at ang course nyo? Pangalan ko is setting day of or some culinary management. Paano po kayo karaniwang pumapasok sa paaralan? Nag-commute po ba kayo? Motor, o kotse, o iba pang paraan? Motor. Sa tingin nyo, gaano kalaki ang epekto sa inyo ng budget bilang estudyante sa pagtaas ng presyo ng langis? Malaki po kasi pagkapang-araw-araw yung dating konsumo ng segment is mahal naman. Nakakaranas na po ba kayo ng stress o pagod sa hirap ng biyahe at pagtaas ng gastusin? Ano po ang ginawa nyo upang makatipid sa pang-araw-araw? Bawas ng gala-gala, mga hindi importante. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na magsabi sa pamahalaan o opisyal, ano po ang gusto nyo iparating tungkol sa isyong ito? Bawasan yung yung tax nila sa gasolina para mabawasan yung presyo. Okay, maraming salamat po, Sir Seth. Sa kabuuan, malinaw na malaki ang epekto ng pagtuloy ng pagtaas ng presyo ng langis sa buhay ng bawat Pilipino. Hindi lamang ekonomiya ang naapektuhan, kundi pati na rin ang edukasyon at pang-araw-araw na pamumuhay ng mararami. Dahil sa pagtaas ng pamasahe at presyo ng mga pangunahing bilihin, mas lalong nahihirapan ang mga estudyante, guro, manggagawa at mga ordinaryong mamamayan sa kanilang araw-araw na gastusin at pagpasok. Batay sa mga naging panayam namin, marami ang humihiling na agarang aksyon at mas epektibong solusyon mula sa pamahalaan upang mabawasan ang pasanin ng taong bayan. Bilang mamamayan naman, mahalagang maging mulat, mapanuri at makiisa tayo sa paghahanap ng mga paraan upang matugunan ang ganitong suliranin. Mga kinakaukulan, naway higit na bigyang pansin ang kalagayan ng sektor ng edukasyon at mga mamayang lubos na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng gastusin. At para sa ating mga kababayan, paano nakakapekto sa inyong buhay ang pagtaas ng presyo ng langis? Kayo rin ba ay nahihirapan bilang estudyante, guro, manggagawa o mananakay? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa karanasan sa ibaba. Muli, ako si James Masungsong, nag-uulat para sa aming vlog. Maraming salamat sa inyong paikinig at magandang araw sa ating lahat.